Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po and welcome to the program. Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa gabing ito ng National Heroes Day. National Heroes Day. Dapat ho ito bukas. Kanya nga lang pinagsama na ho yung mahabang weekend para makapamasyal pa po tayo. Di ba? Okay lamang ho ito. Ang importante dito meron pa ba kayang natitirang bayani sa ating bansa? Oh,
Meron pa po ba kayong nakikilala? Aside from our heroes of the past, sa tingin po ba ninyo meron pang nabubuo na mga heroes po ng ating bansa sa ngayon? Well, maliban lamang po sa ating mga OFWs, grupo naman yan ho eh. Mga teachers, frontliners, grupo-grupo ho sila ho eh. Di ba ba? Oh. Bukod po doon, mga parents po natin, grupo-grupo din po yan. Eh sino po ba kayo? Mga individual. Oh. Meron pa ba kayang natitirang mga individuals who can be so nationalistic as those we had in the past like Dr. Jose Rizal, like Andres Bonifacio, like Apolinario Mabini, and the rest of our national heroes? Meron pa ba kayang talagang nangingibabaw ang pagiging nationalismo po nila? That of being a nationalist. Yung talagang bakabayan, o. Sa tingin po ba ninyo, meron pa ba? Alam po ninyong nakikita ko ngayon, hindi na po nationalism eh. Napalitan na po yung pagka-nationalismo natin. Napalitan na po ng tinatawag na commercialismo. Commercialism. In the past, nationalism po pinag-uusapan. Para sa bayan. Ngayon, commercialism na po. Ito, para kay negosyante. Hindi naman po para sa bayan, ho, eh. Para kay negosyante. Ito ang nakikita po natin, evolution ho, ng mga pangyayari. From the past na meron tayong talaga mga active nationalists, talagang ibinubuwis ang kanilang mga buhay para magkaroon po tayo ng kalayaan, kapayapaan, pagsasarili bilang isang bansa. We had heroes in the past who laid down their lives for country and for people. Today, mukhang malabo na po mga kabayan sapagkat kung titignan po natin ang mga pangyari, even from the laws enacted, sa mga nakalipas na dekada o siguro dalawang dekada, makikita po natin ang evolusyon. Paano tratuhin ng gobyerno ang taong bayan? Meron pong para sa mga mahihirap, meron pong para sa mga mayayaman, meron pong para sa mga negosyante. Pasensya na po sa mga mahirap sapagkat kulelag po kayo. You are the lowest in the rank ng mga pinapaboran ng ating pamahalaan. And that is why I call this evolution commercialized evolution po, mga kababayan, sapagkat tignan po ninyo, hirap na po tayo dito sa presyo ng asukal. Di po ba? Nagkakagulo na ho tayo eh. Alam po ba ninyo, mga vendors po natin dyan sa Balintawak and other big markets, ayaw nang magbenta ng white sugar principally because sobrang taas ang presyo. Ayaw babaan po ng mga negosyante ang kanilang prices. So what do vendors say? Di wag na natin ibenta ho yan. Ang ibebenta lamang daw nila yung mga brown sugar at washed sugar. Wala naman pong problema siguro yun, mga kababayan. Pero anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Look, ito ho ang tunay na mga nangyayari. Siguro hindi kagagawan po ng ating pamahalaan ito eh. Kasi pagkagahaman nito nangyari eh. Unang-una, sa pamagitan po ng SRA, yung dating SRA executives, no, yung mga nag-resign. Ang ginawa ho nila, ipinalabas na meron tayong shortage ng asukal. Pinaniwala po nila ang ating gobyerno. First, through Vic Rodriguez, Executive Secretary of President Bongbong Marcos.
whatever their negotiations are, wala na po akong pakialam ho dyan, mga kababayan. Basta't ang mahalaga, nakita po ni Mr. Marcos na mayroong pagsisinungaling at paggamit po sa kanyang pangalan. Ipinirma po siya at pinaniwala po siya na mayroong shortage ng asukal. Kanya, nagsagawa po ng mga hakbanging pampangulo. Nagpadalaw po siya sa mga bodega at mga warehouses ng mga traders ng asukal. And what did Mr. Marcos find out? Anong nakita po ni Mr. Marcos, our president? Diyos ko po, nakita ho niya ang laman ng mga bodega from Pangasinan, Ilocos, Central Luzon, Pampanga, Bulacan, Quezon City, hanggang sa Visayas and Mindanao. Nakita po niya, ganun. Ang dami palang laman ng mga bodega ng ating mga traders ng asukal. So napatunayan po niya sa kanyang sarili. Nagsinungaling ang kanyang mga tao. Nagsinungaling ho. Worse, they use his name. Oh? They use his authority. They use his power para makuha po yung gusto nilang presyo ng asukal na naaayon sa kanilang profit. That is how they try to manipulate the government. Pero believe naman po ako kay Mr. Marcos, mga kababayan. Bakit? Tama ho ang kanyang ginawa eh. Pinasilip po niya ang laman ng mga bodega. And look what he found out. There is no shortage of sugar. There is artificial shortage of sugar. And therefore, ano dapat? Ngayon, mga kababayan, if not for commercialism, ano ang dapat gawin ng ating Pangulo sa ngayon? What do you think should the President do if he is a real hero? Kung talagang bayani po ang ating Pangulong Marcos sa ngayon, hindi na natin pinag-uusapan yung mga past heroes. So wag na. Sabi naman po ng Pangulong Marcos, wag na ho ninyong intindihin ang nakaraan. O, di ba? Harapin po natin ang bukas. Ang pangarap nyo, pangarap ko. Ayun. Ang liwaliwanag ho, mga kababayan. But now that he has found out that there is lying to the teeth, talagang pagsisinungaling ito. Nakita po niya ang laman ng mga bodega. Ano po ang dapat gawin ng ating Pangulo ngayon? Hindi po bumababa ang presyo ng asukal po eh. Nagkaroon na po ng pag-uusap, ibababa na po sa 70 pesos, pero hindi naman po sinusunod, Mr. President. So what is going to happen? Ano itong nangyayari? Wala na po bang bayani ho sa atin? Can't our businessmen become heroes also? Hindi po ba sila po pwede maging hero naman? Kung ayaw nila maging hero, Mr. President, I think you should be the hero this time. Kunin po ninyo yung tabak ni Andres Bonifacio dyan sa Manila at habulin po ninyo itong mga traders na ito na nag-hoard. Gobyerno mismo ang nagsasabi merong hoarding, merong smuggling, and that has been proven by the visitorial powers vested upon the Bureau of Customs. Nakita po nila ang laman ng mga bodega. Ang problema ho natin ngayon, sir, Mr. President, nagre-reklamo po yung isang trader yung laman daw po ng kanyang bodega nabili na raw po lahat. Kanya nga lang hindi pa po kinukuha ng mga nakabili. This is again a lie, mga kababayan. Kanya hinihintay po ng Bureau of Customs na ibigay yung mga papeles. Pero mind you, mga kababayan, how long will that take for the government to get all these papers? Probably they will not even be able to get a single document that will prove that this trader is lying. Na ito ay nag-involve sa smuggling
involved sa hoarding. So what is the reason, my friends, for these traders to be, storing so much sacks of rice, sa kanilang mga bodega at a time na naghahanap po ng ating gobyerno ng supply ng asukal? Anong tawag ho dyan? Storage? Hindi po. Hoarding. Hoarding. Pagtatago ng asukal. So ano po dapat ho dito? Smuggling and hoarding. That has been proven beyond reasonable doubt na ito. Kahit wala pa po sa korte mga kababayan. The Bureau of Customs will attest to that. Nakita po nila ang laman ng mga bodega at they have the papers now with them. Merong hoarding at may smuggling. So, if that is the scenario today, my friends, bakit wala kayong ginagawang hakbang para maparusahan itong mga tarantadong ito? Di ba? Bakit Bakit wala So this is what we are asking the President now to become a hero once in his lifetime, mga kababayan. He may be the son of the President din, Pero iba na itong panahon na ito, Mr. President. Hirap ang taong bayan. Hirap na makaalpas sa panggigipit ng mga negosyante. Masyado na pong ginigipit ng mga negosyante ang ating pamahalaan para maghirap po ang taong bayan. This is what is happening today. Wala nang kapangyarihan po ang ating pamahalaan na supilin ang mga masasamang gawa ng mga negosyante. Look at what the government is doing to them today. Nakita na po na may pagsisinungaling, may pandaraya may hoarding, may smuggling, and yet, kid gloves ang ginagamit ng ating pamahalaan sa kanila. Bakit po ganito? Why? Kasuklam-suklam ang ganitong mga pangyayari mga kababayan. At a time when we are commemorating National Heroes Day, hindi maparusahan itong mga nagsasamantala sa ating bayan. Maliwanag ang kanilang ginagawa. Nag-hoard sila. Nag-i-smuggle po sila. Di ba? Bakit wala pong mapaparusahan? Yan ang pinag-uusapan sa Malacanang. Climate change po, mga kababayan. Hindi importante ang climate change. Pero there is a crisis in government today insofar as supplies of primary commodities is concerned, mga kababayan. Dapat po lutasin muna susunod na po ang asin. Susunod na po ang bigas. What happens next? Nabuburyong po ako dito sa mga sinasabi po ng Department of Agriculture. Yung kanilang spokesperson po ba yun? Christine Evangelista. Parang alam na alam po niya ang mga nangyayari dyan sa Department of Agriculture. But for heaven's sake, my friends, mga kababayan, wala akong matanggap na tama na ginagawa po ng Department of Agriculture. These officials should go. Dapat po sila. Mantakin nyo sasabihin niya, matagal na rin po nilang pinag-uusapan ang problema ng pag-aasin. Really? Matagal na raw nilang alam na may problema po din po ang mga producers po ng asin. Tumataas po ang presyo ng asin, mind you, my friend. And we are going to import salt also. Pero napapalibutan po tayo ng karagatan. How can that happen? O ngayon daw po nila pag-uusapan. Hayop po mga kababayan. This is incredible. Ngayon nila pag-uusapan ang problema sa asin. Lumalala na Mag-iimporta po tayo ng asin. Panginoon ko po. And this is very unfortunate. And Christine Evangelista says, wag ko kayo mag-alala. Pag-aaralan po namin to. What? Jesus Christ.
Mr. President, sana ho, tignan na po ninyo mga opisyales na inilalagay ho niyo. I don't know, saan po nang galing itong Christine Evangelista na ito? Undersecretary po ng Department of Agriculture. And the people there sa Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries, Bureau of Animal, Plant, and Fisheries, dapat po talagang tibagin ang mga yan. Because they were part of a syndicate led by no less than the Secretary himself. Oh, napatunayan mo yan na meron pong rampant smuggling in the country. The government is telling us that. Hindi naman po si Ben Paipon ang nagsasabi ho niyan. Baka sabihin po nyo, baka naman kasuhan po nyo ako ng cyber libel. Hindi po ako kung nagsasabi ho niyan. Almost everybody in media are even paraphrasing what the government is saying na meron pong problema. Meron pong smuggling, meron pong hoarding, hindi lamang po sa asukal, kung hindi po sa bigas, may cartel pa. And yet, wala akong nakakaalam. Sino-sino po bang mga Bakit? Kid gloves ang gamit po ng ating pamahalaan pagdating sa mga malalaking negosyante. Ito na po ba ang mga bagong heroes po ng Pilipinas ho? Mga negosyante who are on top of our government officials. They are running the government, no longer public officials na appoint para gampanan po ang mga responsibilidad nila para sa taong bayan at para sa Pilipinas ho. It is businessmen, mga negosyante po ang namamahala na po sa ating gobyerno. Nakalulungkot po mga kababayan sapagkat bakit po ganito? Kanya ho, yung mga mahihirap natin mga kababayan, palubog ng palubog We are going to sink, my friends. Hanggat hindi nababago ang sistema ng ating gobyerno, hanggat hindi mapasakamay ng ating pamahalaan, ang kontrol sa negosyo, kontrol sa presyo ng mga bilihin po dito sa ating bansa, hindi po masasave ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Ito ang kalunos-lunos, kalungkot-lungkot na nangyayari sa buhay po natin sa ngayon. Hello, good evening, everybody. Sabi ni Rachi Boom Menjola. Good evening, ma'am. Good evening po, Kuya Ben Paipon, Ma'am Lynn. Stay safe po. God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Bawal magkasakit. Tama po yun. Sensya na po. Pa-shout out po kay Wilfredo Agustino. Mag-ingat siya palagi. Ayan, Mr. Agustino, magandang gabi daw po sa inyo. Good morning, bro, and all of the viewers. Okay? Laila Garalde is watching. Laila, Ma'am Laila, magandang gabi po. A blessed Monday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. More power po to your honor, please. Hello, Salaw and BSC family. God bless us all. God first. Sheridan na po. This must be Ma'am Lilian Gabriel. sabi ko na nga ba, Lilian Gabriel. Pastora, magandang gabi po. Magandang gabi po, Manong Ben at Ma'am Lynn, watching from Calayan Island. You are now in Calayan. Norman. Nandyan pa yung mga utol ko, mga kapatid ko. And they are planning to come back to the Republic of the Philippines sooner. Kasi manggagaling dyan sa Republic of the Babuyan Islands. Norman, pina-follow up na namin yung kaso ng nakabilanggong nagsamantala ho sa inyo. We are trying to make the necessary follow-ups with the National Bureau of Investigation. Wag po kayo mag-alala. It is taking a little more time. Pero hindi nangangahulugan, hindi po kumikilos ang National Bureau of Investigation. Diyan po tayo magtiwala sa kanila. Okay? Angelica Paz, Happy National Heroes Day po to all. And more power to BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe, stay safe po. Always and God be with us all. Ayan, si Ma'am Angelica Paz. Meron lang akong bilin kay Norman.
Norman, baka makalimutan mo. May isang sipit kita tos laeng. Try to visit our family, ha? Magkukwento-kwentuhan kayo dyan. Okay. Conrado Brotonel is watching. Good evening po, Your Honor. Sabi ni Conrado Brotonel. Happy National Heroes Day po. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Okay? Antonio Salaw is watching. Ma'am Jean, magandang gabi po. And sana nasa mabuting kalagayan. Stay safe lagi, ha? Ma'am Jean and family. Marshall Henova Onyate is watching. Rachibu Menjola, confiscate yung tinatagong asukal ng mga traders at ipamigay sa mga mahihirap. Yan ang pinakamagandang gawain. I agree with you, Ma'am Rachi. Sa totoo lang, yan po ang pinapanukalaw namin. Ano na ang dapat gawin ng ating pamahalaan? I say, confiscate. Ang gobyerno mismo nagsabi, so much hoarding and smuggling. Ngayon, nakita ninyo saan nandun nakatago. Bakit hindi pa nyo kunin? Ang bait naman ang bait ng gobyerno natin, ha, Norman? Ang bait-bait ng gobyerno natin, Ma'am Rachi Boom. Ha? Ang bait-bait ng gobyerno natin. Awang-awa ho sa mga smuggler. Awang-awa ho sa mga hoarders at mga cartel. Ho? Awang-awa po sa mga kriminal. Ho? Alam po ba ninyo, ang dami-dami ng krimen na nangyayari po dito sa ating bansa. And it looks like even the Philippine National Police is no longer in control. Sorry, ha? Pero hindi ko nakita na itong bagong PNP chief po natin nagpakitang gilas, ho? Hindi katulad po ng mga nauna sa kanya na talagang, well, Bato de la Rosa was the worst, but he did what he had to do according to the rules. Yan ho ang utos sa kanya ng Pangulong Duterte. Ginampanan po niya. Tama lamang ho sa kanya. He did this job well. Kaya nga lang, ho, marami po siyang pinapatay. Di po ba? Ngayon, mananagot ho sila eh. Mananagot sila sa investigasyon na gagawin ng ICC. Okay? Ngayon, itong mga bagong talaga na PNP chief, hinahanap po natin si Eliasar. Magaling ho ito. Talagang masipag po. He is almost everywhere. Hindi po naglalagay ho sa kanyang lungga sa krami. Nasa labas po siya at tinitignan ang nangyayari sa field. That is the leader, ho. That is the leader. Hindi ho yung naka-swivel chair lang. Alex Aquino, ikaw ba yung naka-swivel chair lang dyan? Ha? Alex, partner. Stefan Almazan, kaya nga inaayos na systems ni PBBM at ng mga kasamahan niya sa gobyerno. Makipagtulungan sa gobyerno para rin sa ating lahat itong ginagawa nila. I thank you very much. Ha? Salamat po kung meron ginagawa ang ating pamahalaan po ngayon. Pero mukhang bagal ho eh. I'm sorry, ha, Stefan. Hindi ko sinisiraan ang ating Pangulo. Pero nakikita ko po, there is no reason for this government not to punish the smugglers, punish the hoarders. Wala hong dahilan. They have the proof. Meron po silang ebidensya po eh. True. Kailangan ilagay pa rin ho sa pangalan nito. Sa due process. Pero wala nang due process ho dito pagdating ho sa confiscation. Confiscation of smuggled goods because in the first place, that is a violation of the law already. Wala. Pagka nahuli po, ino-auction na yan kung kailangan. Pero there is another option there. Ipamigay na po sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na ito.
Ito, pagkain po ito. Ha? Ipamigay through the DSWD. O kaya, idirekta ho ninyo sa mga local government units. Yan ang gusto kong gawin ng ating pamahalaan. Kung talagang gusto nilang mapanuto ho ang ating bansa. Kung hindi po natin parurusahan itong mga hoarders and smugglers, they will do the same again. Gagawin na naman po nila ito. And we will be in the same process again. Magpapa-inspect na naman po tayo ng mga bodega and so on and so forth. Hihintayin po natin yung kanilang mga papeles at mga dokumento. In the end, makakapaglabas po sila ng mga dokumento na fabricated. And the government will say, oh, clear. Validated na ho ang kanila. Kaya wala pong smuggling. Wala pong hoarding. Yay! That is what is going to happen if the penalty is not imposed now. Kaya nga po, tama lamang po ito si Rachibu Mendiola po. Para sa akin, parusahan na po ang mga ito. Ipamigay na po sa mga nangangailangan itong natuklasan ng ating gobyerno na nanggaling po sa smuggling, nanggaling po sa hoarding. Base traders have no reason to keep them in their bodegas because ang pinagmulan po niyan, illegal. Simple lamang ho, mga kababayan. Illegal ho yun. Parang yung ukay-ukay. Nahuli po yung nag-i-import ng ukay-ukay. Alam naman po natin, yung ukay-ukay, bawal po. Okay? Pagka nahuli ka, etso-diretso ho yun. Kumpiskado ho, ipamimigay na po sa mga nangangailangan. Or, i-auction po nila. Whichever. Ganyan ho ang gusto natin mangyari. But why is it that the President is taking so much time doing this? Parang binibaby po ang mga virus sa ating lipunan. I'm sorry to say that. Pero wala po tayo, hindi po nating inaalis na meron silang ginagawa. But I think it is taking too much time and the Filipinos cannot wait any longer. Hindi po maganda para sa isang presidente ang makitaan po ng indecisiveness in the face of crisis in the country today. Jolene Mayers, hello from New York. Wow! Hello, Lillian. Jolene Mayers, taga Nueva York. Magandang gabi po sa inyong lahat po dyan. Sana ho yung mga bagong mga taga-sunod po natin o taga-subaybay, i-follow ninyo, i-like, i-follow ang ating page. Yung page po natin, hindi po yung Your Honor Please. Kung hindi po yung page, ito po yung Broad Streamcast Communicators. Para mapanood po ninyo ang iba pang mga programa dito po sa ating page. Okay? Thank you very much. Our program, by the way, is Your Honor Please. Broad Streamcast Communicators. Mandambong busy ang mga lawmakers ninyo. Sabi po ni Ma'am Ratchibum. Alam po ninyo na yun na hindi po tayo, dapat tayo makukulitan sa mga remarks na ito. Because they mean well. They mean well. And me too. Kung ano yung laman ng puso ko po, yan po ang nailalabas ko po dito. Yan po ang damdamin ni Tata Ben Paipon. Okay? Nanghihinayang po ako sapagkat hindi ko pa nakikita at nararamdaman yung tunay na nationalismo sa ating mga lawmakers. Hindi ko nakikitaan sila ng pagiging patriotic man lamang hindi nga natin pagtanggol ang ating West Philippine Sea. O hindi po ba? Di walang nagsasalita para sa Pilipinas. Meron nagsasalita para sa China. Hanak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Grabe talaga mga kababayan. Commercialism, ito yung evolution na nangyari po sa bayan natin. Hindi, nakalimutan na natin ang pagkamakabayan katulad po nila Rizal, sila Andres Bonifacio,
sila Mabini, sino pa? Yung mga magagaling natin, mga national heroes, pambansang mga bayan. Marami po sila. Sila po ang ating ginugunita ngayon. Pero ang napapag-usapan ho natin, ito mga negosyante na wala na hong ibang iniisip kundi sa kanilang pagyaman. Na ito naman po ang parang pinababuburan ng ating Pangulong Marcos. Hindi ko magustuhan ito mga kababayan. Because right now, I would like to repeat this again and again. Nakita na po ng administrasyon that there is hoarding, there is smuggling, rampant hoarding. Nagpa-inspect eh. Di ba? Nakita na ho. Kinumpis ka po ba? Hindi eh. Ay, nasaan ho yung mga nahuli? Bureau of Customs, nasaan yung mga nahuli? Ibabalik po ba sa mga may-ari? Yay! Palakpakan ho natin. Ganyan lang pala ang buhay ho natin din eh. Ibabalik sa mga may-ari. Napatunayan na hoarding, nag-smuggle ho ng mga ito. Pero ibabalik sila. Kasi sabi po ng SRA ho ngayon, cleared and validated po ang mga papers daw. Wow! Really? Oh God. Sus Mariano Carapon. Now, tignan ho natin, mga kababayan. Still on nationalism and commercialism. Alam po ba ninyo na today, lumabas po yung balita na itong PSDBM, meron palang ginawa muli na katarantaduhan sa ating pamahalaan at sa ating bayan. Alam po ba ninyo? Nakita po ng COA, Commission on Audit, na itong PSDBM ay gumawa ng mga unauthorized, hindi pinahintulutan na magpasok ho ng pera ng DBM sa dalawang bangko ng Pilipinas worth 3 billion pesos. Makakatiyak po ang PSDBM na makakakuha ng higher interest rates from the two banks. Much more than that of a current or savings account. Tignan ho ninyo yan. Ginawa po ng PSDBM ito. Ginamit po nila ang pera ng PSDBM. 3 billion pesos para pagkakakitaan po nila. Nakita po ng COA. Ayan. Ang hindi ko po maintindihan dito, mga kababayan, after all these malfeasance and violations of law involving the PSDBM, bakit wala man lamang pong angas ang ating pamahalaan? Natawagin po ang pansin ng mga namamahala ho dito. Nakita na walang pakialam ang gobyerno sa corruption ho, mga kababayan. Which is killing our economy, killing our people now. Masakit ho ito, mga kababayan. PSDBM was involved in the Farmally issue. 42 bilyones po yun, mga kababayan. Na-involved ang PSDBM sa laptop, outmoded, overpriced laptop for teachers. Hanggang ngayon, walang magawa ang ating gobyerno. Hindi man lang, hoy, PSDBM, mali nga kayo dito. Ito ang latigo sa inyo. Ito ang buntot pagi sa inyo. Wala po eh. Wala po eh. Anong ibig sabihin nito? Paborito ng ating gobyerno ang mga tarantadong ito.
Oh my goodness, mga kababayan. I'm sorry ha, mabibigat na po ang mga salita ho natin dito. But this is how it should be. Kasi hindi naman po nakikinig ang mga dapat makinig. Ay nako talaga ho. Mantakin ho nyo. PSDBM, ito'y sangkot na naman po dito sa, ano po ba yung mga kinasasangkutan? Marami na po kinasasangkutan ng PSDBM. PSDBM invested its funds in high yield savings account with the Land Bank of the Philippines and DBP to earn interest at higher rates as compared to that of a current or savings account. Anong say ninyo dito? 3 bilyon ito, mga kababayan ko. Sino kaya maghahati-hati ho dito? Sino kaya ang maghati-hati dito? I'm pretty sure that our president does not need any further money from the government at this point in time dahil very controversial na rin po sila, di ba? Pero ang hinahanap ko po sa kanya, yung decisiveness of our president, sabihin sa mga corrupt na ito, enough is enough, tama na, sobra na. Pero wala tayong natidinig eh. Ang pinag-uusapan, climate change daw sa Malacanang sa mga cabinet. Ano pa ba yung mga pinag-uusapan doon? Nothing about crisis. Alam po ba ninyo, mga kababayan? I wonder how the government will handle this tomorrow. Makinig po kayong mabuti ha. Bukas, magtataas po ang presyo ng gasolina, diesel, at kerosene. Okay? And other oil products. Bukas, magkaano po sa diesel at kerosene? Pareho po. Ito ang itataas bukas. 6 pesos and 4 and 10 centavos. Alex Aquino, 6 pesos and 10 centavos. Yung dati nating ibinabaho nitong nakaraang ilang linggo. Kuha na muli. Ibabalik ho. Kanya, I wonder if there will be PUVs running the streets tomorrow. Di ko po alam, mga kababayan. At the rate things are going today, mantakin po ninyo, magtataas po ang presyo ng gasolina o diesel by 6 pesos and 10 centavos and gasoline at 1 peso and 40 centavos. Can you take that? What is the response of the government here? Nothing. Anong pinag-uusapan po nila? Aywan ko po. Hindi ko po alam. Mon Samson, Manila Bulletin, kape. Kape na. Mamaya na ako, partner. Mamaya na ako. Manila Bulletin is watching. Thank you very much, Mon. Tell our friends, sana magkita-kita, makikipagkape ako at baka tikim ako ng only rice ng tropa ho ninyo. Thank you very much for watching. Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Andre. Elisa Malibiran, magandang gabi po, ka Ben Paipon. Thank you very much. Buenas noches, Senyor Ben. También a los estúpidos políticos corruptos. Meron bang ganun, partner? Nilahat-lahat mo na. Lilian Gabriel. Kuya Norman, good evening po. Sabi po ni Lilian Gabriel, thank you po sa treat nyo sa amin nila Tata Ben at Madam Lynn. God bless po. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Ay, thank you very much. Nakikinig po si Norman ngayon. Nasa Kalayan na po siya. Beth Paipon is watching. Gila Rances. Gila ba ito? Hi, Sir Ben. God bless you po. Yun, thank you very much. Los Unidos Soventeos, hi.
Sabi po ni Los Unidos Oventeos, watching na rin po siya. Esperanza Idel is watching. Sana ho yung mga bagong mga pangalan na nakikita ko po ngayon. Sana po i-like and follow po ninyo ang ating page. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Wag na po yung Your Honor, please. Yung page na lang para everybody na nag-broadcast po sa ating page, yung Broad Streamcast Communicators, ay mapapanood din po ninyo. Okay? Maraming salamat po. Esperanza Idel, Norberto Paipon, may kapatid, nasa Republic of the Babuyan Islands, Calayan, Cagayan. Manong Ambil, magandang gabi sa iyo. Waiting for your coming here to Manila. May balak po ang mga kapatid namin after their trip to the Babuyan Group of Islands, ay magkakaroon din po kami ng banding-banding dito po sa mga beaches po dito sa Central Luzon very, very soon. Thank you very much sa mga kapatid ko po. Kung wala po sila, hindi po ako makakapunta sa mga resorts na yan. Naku, Panginoon ko po. Rachibu Menjola. Bakit para sa mamamayan ang bagal magdesisyon ng gobyerno? Yan po ang tinatanong ko, Ma'am Rachibu. At tagal-tagal na nito pinag-uusapan itong sugar shortage. Nakita ho natin, walang shortage. Nakita ho natin, ang dami palang smuggled. Ang dami palang mga hoarded white sugar. Hindi pa rin po. Ewan ko kung meron pong kinumpis ka ho. Inilipat po sa ibang bodega. Ewan ko po. O baka close na po, nakapinid ang pintuan ng mga bodegang ito. I wonder what the BOC has done and what the President's instructions are today. I will try to find out. Aalamin ho natin sa pamagitan po ng Bureau of Customs. Melito Rodelio Militante. Yung dalawang tanga, si Boy 10K at Madam PhilHealth, nagsisiraan, nagbabangayan, nag-aagawan kung sino sa kanila ang dapat na maging minority leader. Sino itong dalawa? Mel, siguro ang tinutukoy mo Cayetano at Raisa Hontiveros. Si Tolentino, Alan Peter Cayetano, ito ang inilagay po ng majority party na minority member ng Commission on Appointments. At dito I agree with Raisa Hontiveros kasi dalawa ang miyembro ng minority group sa Senado. Raisa Hontiveros at Coco Pimentel. Either one of them could have been the minority leader o member diyan po sa Commission on Appointment. Pero bakit inilagay si Cayetano? Di ba? I do not agree sa ginawa po ng Senado dyan. Rachibu Menjola, maybe the concern are giving more time the traders to falsify the documents needed. What else is the truth? Give time to the traders to fix their documents. That is all that they could do. Wala nang magagawa eh. Di ba nandinig na ho ninyo? Cleared and validated by the SRA. Parang ang SRA ngayon ang involved sa smuggling. Katuwang po ng Bureau of Customs. Wala naman po pakialam ang Bureau of Customs sa SRA. O SRA, wala naman pagpakialam po dyan eh. Sa paglalabas na pasok ng mga kargamento sa loob ng Bureau of Customs. Ang makikialam po dyan sa mga permit ay ang Department of Agriculture at Bureau of Customs. As a matter of fact, the Bureau of Customs walang pakialam nga po dyan eh. Basta't magbayad ka ng buwis. Pero kailangan
yung sangay ng gobyerno na may kinalaman po sa importasyon ng mga gulay, yung from the Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, yung mga karni-karni na yan, manok, and so on and so forth, at yung na fisheries ho, kailangan po may permit. At wala pakialam ang SRA dyan. Ito ho, nakita ho ng BOC. Bakit ho? Ang daming asukal sa mga bodega. Imported. Smuggled. No? Yan ang sabi ng BOC. Oh? Di ba? Hoarded. Or at least the government is telling us, eto, hoarded. Smuggled. Inaantay na lamang po nila, Ma'am Ratchibum, na mabago po ang mga documents under their care para cleared and validated. Wala na problema ho yan. Wala na talagang problema po. Eve M. Ramos, magandang gabi po, Ma'am Eve M. Ramos from China. Gandang gabi po. Pilipino po ito. Taga Valenzuela po. Nagtratrabaho po sa China. Eden Pedralves from Tugigaraw, Cagayan. Good evening, classmate. Magandang gabi. Blessed weekdays, sabi ni Ma'am Eve, ahead, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Madam Lynn, and to all BSC family, stay safe and healthy. Yan ang wish ni Ma'am Eve M. Ramos. And we say the same thing for you, Ma'am Eve M. Ramos. Okay? Ratchibum, hindi kaya ni BBM na latiguhin ang mga tauhan ni Digong. Takot siya. I don't know. Hindi ko alam ito, Ma'am Ratchibum. Hindi ko alam. Pero mukhang naniniwala ho ako. May katotohanan kaya ito. Kasi ito mga gumagawa. Ito mga panahon pa ni Digong eh. Itong mga laman-laman na ito ng bodega, paano nakapasok ho dito sa bansa natin? Panahon pa ni Digong ang mga ito eh. Nag-aabot-abot na lamang po mga kababayan. Kanya siguro, nag-aalala si Mr. BBM. Baka nandyan lamang po sa tabi-tabi yung mama. Nagmamasid. Awawa naman ang mga bata ko. Huwag ninyong galawin si Mr. Lau ng PSDBM. Akin yan. Pero itinanggi ho ni Bongo. Mr. Bongo, sir. Kayo ang naglagay kay Mr. Lau. Diyos ko day. Once upon a time, nandyan po sa tanggapan po ninyo. Si Mr. Lau. Ano ba naman yan? John Bornasal. PSDBM tatabin, ligtas na si Lolo Lulo. Ipinagtatanggol pa sila ng mga nanalong senador. Kasi lahat sila may biyaya. Mabuhay po kayo, idol. Ben Paipon, sabi ni June Bornasal. Oo nga po eh. Pinagtatanggol pa po ng mga kasama ho nila mga nandyan sa Senado, sa Kongreso. Wala na talaga. Wala na po pagiging makabayan ho, mga kababayan. Wala na ho magtatanggol sa ating inang bayan. Lahat ho, commercialized na ho ang isipan ho, para sa sarili na po. This is the most unfortunate evolution in our government po, mga kababayan. You're welcome po, Ma'am Lilian, sabi ni Norman. Sumagot po sa bati ni Lilian. Lilian, sinasagot ka na ni Norman. Okay? RV Castro is watching. Adre, good evening. Eser Robrigado, Hero Robrigado is watching. Mag-comment ka dito, partner. Mag-comment ka dito. Kasi agrikultura itong pinag-uusapan natin dito. Agricultural program, yung programa ni Eser Robrigado sa Radyo Pilipino. Sabi ni Rachi Bo Mendiola.
Department of Agriculture. Sino po ba Secretary of Agriculture? Di si Mr. Bongbong Marcos po. Wala na pong iba. Siya naman po ang talagang kumuha ng pwesto na yan. Unfortunately, wala naman pong desisyon. Hindi ko maintindihan mga kababayan. Melito Rodelio Militante. Yes, I have already congratulated all the thieves and corrupt politicians from then until now who have made the Filipino people suffer. Congratulations, Mel. This is what we do not deserve from this people. God, nako talaga naman nakakabanas talaga. So many things could be done together. Alam po ninyo, ganda-ganda ng campaign theme ni PBM. Unified Filipino people working together for the common good. Pangarap mo, pangarap ko. O ngayon, ang dami-daming mga korap na nangyayari sa ating bansa. Ang dami-daming krimen na nangyayari. Walang solusyon. Pataas po ang presyo ng oil products bukas. Ano kayang mangyayari nito? 6 na piso po ang itataas na presyo ng gasolina, ng langis. Panginoon ko po, paano ba mabubuhay ang mga super ho natin dito, sir? Anong mangyayari? Sa tingin po ba ninyo, papasada pa po ba kaya ang mga ito? Anong nangyari na doon sa solusyon na pinag-uusapan? Revisit oil deregulation law. Revisit po yung excise tax. Revisit po yung buwis sa langis. Ano nang nangyari po? Walang desisyon. That is our government. Yan po ang gobyerno natin. Sir, alam ko po si BBM ang Secretary ng Agriculture. I was being sarcastic. As if I could not understand you, Ma'am Rachibo. Siya talaga ang Agriculture Secretary. And mind you, talagang there is no corrective measures yet na nakikita po natin against these hoarders and smugglers. Kitang-kita na po ang ebidensya. Wala pang magawa. Ay, patay tayo dyan. Naku talaga. Maribeth Makulanlan. Magandang gabi po with a heart. Maribeth Makulanlan. Good evening, ma'am. Good evening po, sabi ni Maribeth Makulanlan. Okay. Alright. Nabanggit ko na ba kanina, wala nang refined sugar po. Yan po sa Balintawak Market. Ayaw na po magbenta yung mga tindera ho dyan. Masyado daw po mahal. Ito na lang isipin ho ninyo. Isipin po ninyo. Nabuko na ho sila Pero bakit ho? Hindi makagawa ng real decisive act ang ating Pangulo para kumpiskahin na ho. Ito mga alleged. Sila pong nagsabi. Smuggled product. Hoarded products. Ito illegal po na itinatago ho ng mga traders. And therefore, our government has the right, the authority to confiscate. Pero bakit ayaw nilang gawin? Mas mataas po kasi ang katungkulan ng mga negosyante kaysa yung authorities po natin. Unfortunately, that is what is obtaining in our country today. Di po ba? Yan ang ginawa ho ng mga mambabatas ho natin. Tinanggal po sa kapangyarihan ng gobyerno ang anything that has something to do with pricing sa oil products. Oil deregulation law, my friends. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po yan. Hindi po ginagalaw. Bakit po?
Takot po ba mga mambabatas ho natin? Takot po ba ang Pangulo ho natin? Nagalawin yan, ibalik sa dati. Lalo tayong pagsasamantalahan ng mga negosyanteng ito hanggat hindi po natin ibinabalik sa dati. It is not enough to say, let us leave the business to the businessman. Hindi po. Because there are services ho na dapat po ang gobyerno ang makialam at hindi po pakikialaman ng mga negosyante. Because for the businessman, ang kanila po profit P-R-O-F-I-T, profit. Ang gobyerno po, malaking pagkakaiba Ang gobyerno po, serbisyo. Service. S-E-R-V-I-C-E. Okay? Simple lamang ho yun, mga kababayan. Kanya nga hindi dapat po ibigay sa mga negosyante ang pamamahala, lalong-lalo na sa presyo makaka-apekto sa pagkain ng mga kababayan po natin. Wala ho So what do we expect? Rachibu Menjola, takot talaga kasi ang daming skeletons in the closet. Marami po ba? May mga multo ba, Ma'am Rachibu? May mga multo, Mahirap kumilos po pagka malaki ang bahagi, mabigat ang bagahe. That is the truth. I think that is the truth. Pagka mabigat po ang bagahe, mahirap po makagalaw. And I'm sorry, this is the decision of the Filipino people. He is our president. Ewan ko po kung talagang in the next few days, meron siyang gagawin that is acceptable to the Filipino people. I mean, in relation with a decision the government should be doing against these hoarders and smugglers. Sana po magawa po ni Mr. President ang karapat-dapat sa krisis na ito. Okay? Felisa Malibiran is watching. Yan, magandang gabi po, Ma'am Felisa Malibiran, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa ating program. Alam po ninyo, ang napapansin ko po sa ating pamahalaan, ang gobyerno pa po ang nakikiusap po sa mga traders Sabi po ng DTI, sabi po ng Department of Agriculture, Christine Evangelista, sabi niya, nakikiusap po nga kami sa mga traders ibaba po ang kanilang presyo, anak ng baka anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Itong sinasabi ko po Bakit po ang gobyerno ang makikiusap sa ating pong mga negosyante? Samantalang alam na alam ng ating gobyerno, may artificial shortage. Meron po silang ginagawang kalokohan. Bakit po makikiusap ang ating gobyerno, Mr. President? Why do we have to beg this gentleman, hindi po, they are not gentlemen, these people? Bakit tayo naninikluhod po tayo sa kanila? Bakit po? Yan ang nadinig ko kay Christine Evangelista kanina Nabanas po ako, mga kababayan. Pinatay ko yung aking monitor. I cannot accept the fact that our government should beg these businessmen to lower their prices. Bakit tayo makikiusap? Bakit ang gobyerno makikiusap po? Kitang-kita na ang ebidensya, niloloko ang gobyerno. Will somebody please tell our president, Pwede po ba? Si Ben Paipon po ba, tama ang sinasabi dito? Baka naman hindi tama ang sinasabi ko po. Please let me know kung mali ang sinasabi ko po. Please correct me. Please. Dapat po ba makiusap ang ating gobyerno sa mga traders at this point in time, nakitang-kita na po ng ating gobyerno na merong nag-hoard,
nag-i-smuggle ng asukal. Makikiusap pa ba ang ating gobyerno para ibaba ang presyo? Sa tingin ko ho, mga kababayan, hindi po kailangan makiusap ang ating gobyerno. Dapat po ipamahagi na, i-distribute na po at the expense of these traders because they are operating illegally. Oh, hindi po ba tama ho yan? Illegal ho ang kanilang ini-store sa kanilang mga bodega. Smuggled eh. Ordered eh. Hindi naman po si Ben Pai po nang nagsasabi ho nun. Gobyerno ho nagsasabi ho. Nympha Payas is watching. Magandang gabi po, Ma'am Nympha. Elisa Balibiran. Kaya sobrang pinahihirapan tayo ng mga nagaharing negosyante. Kailangan talagang kumilos na ang pinakamataas na pinuno natin. Kilos na po. Parang awa nyo na po. Pakiusap po ni Ma'am Felisa Balibiran na sinasang-ayunan po ng marami sa mga nanonood at nakikinig po dito po sa Your Honor Peace. Hindi po kami nagagalit sa ating gobyerno. Napapataas lamang po ang boses ko po. Pasensya na po kayo ha. Pero I want to stress the fact that kailangan kung legal ang gagawin natin, idiretso na ho natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag na ninyong bigyan pa ng mga pagkakataon ito, mga traders na ito na nagsasamantala sa atin lahat na linisin kuno ang kanilang mga dokumento. Our government our government agencies, like the BOC, knows for a fact na merong smuggling, merong hoarding. They have identified the bodega owners. Ayaw nga nila sabihin kung sino-sino ang mangirit. Ang gagaling ho nila. Ayaw nilang sabihin ang mga pangalan ho. Bakit po ganun? Maliwanag na may itinatago ho sila. Meron po silang inaantay siguro. Ay, nako talaga. Hinihintay na regalo. Agka na ituwid ho ang kanilang mga dokumento. Nako, hindi na pa makukumpiska ng ating pamahalan. Fiesta. Warm wishes to all living heroes, none other than corrupt politicians, heroes of thieves, heroes of the devil, heroes of lies. Ayan, si Ma'am Mr. Melito Rodelio Militante. Hindi ko alam kung meron pang mga susunod na mga bayani ho natin ngayon. Naghahanap po ako kanina sa programa ho natin sa hapon. Naghahanap po ako ng mga bayani. Kaya lang grupo-grupo yung binabanggit ho ng mga listeners ho natin. Mga bayani ho, mga OFWs ho natin. Mga bayani ho, mga teachers, frontliners po natin na hindi po na pinasusweldo. Mga drivers ho natin na hindi mo na makakatanggap-tanggap po ng mga ayuda. Bakit po ganun? Kababayan. Hanap tayo, Mel. Kahit pa paano. Baka sakali makahanap pa rin po tayo ng mga karapat-dapat na mga bayani. Tama ang sinasabi mo. Lahat, sir. Hindi kailangan makiusap ang gobyerno sa mga illegal na iyan. Ratchibug Menjola. President Bongbong Marcos, please have mercy on your poor citizens. Junior Dal is watching. Grabe na talaga ho. Ihinga lang ho ako ng konti ha. Iinom lang ho ako ng tubig. Sandali lang. Yan. Okay na. Tuloy tayo ho. Meron pong naku.
Itong kasamahan nun natin dati. Siguro, kilala pa po ninyo ito. Mr. Waldy Carbonell, Alex Aquino, sir. And mga barkada ho, si Waldy Carbonell ay naaresto ho dahil po sa cyber libel. Dahil meron daw po siyang inilathala na hindi man lang tinawagan po yung inilathala niya para makasagot naman daw. Hindi po natin alam kung anong sagot ni Mr. Carbonell, pero alam ko kayang-kaya niya ho ito. Waldy, we wish all the best, Padre. Ang tagal na tayong hindi nagkikita. Pero alam kong madalas naman tama ang ginagawa mo. Alex Aquino, di ba? Madalas naman. Sana ho, malampasan mo yan. Malampasan mo yan. Si Ginoong Trillanes po, mga kababayan, tanggal na rin po yung kanyang ban, travel ban. So pwede na po siyang maglakbay sa manpanig ng mundo. Ayan. Si Sunny Trillanes. Magaganda po. Isa na lamang po ang inaantay kong makawala ako sa bilibid. Ito po si Laila de Lima. Mukhang hindi po minamalas ho yata eh. Pero sa totoo lamang ho, mga kababayan, yung mga nagpaparatang ho sa kanya, lahat naman po umayaw na eh. Lahat ho sila umayaw na eh. Prosecutor na lamang ho. Kasi ho, yung prosecutor, under the influence of liquor pa rin. I mean, hindi po under the influence of liquor. Under the influence of the gong. Parang ito, mga kababayan, parang itong sa ABS-CBN, I think the influential person here is not Marcoleta. Siguro meron pang, yung bang namamagitan ho dito sa dalawa, Digong at saka si Marcoleta, para habul-habulin ho ang ABS-CBN. Malungkot ito, mga kababayan. Because yung matanda na yun, malakas pa ho ang impluensya po niya. Katulad po dito, baka kaya hindi po magagalaw ang ating Pangulong Marcos, ay yung mga puputulan na ho niya ng mga daliri, puputulan po ng dila, puputulan po ng mga kamay, ay tao po ni Pangulong Duterte. Ano nyo? Tingnan mo ninyo, mga kababayan. Almost every day, madalas kong banggitin ho dito sa programa, Your Honor, please. Na madalas po ninyo madinig. Kasi almost every day din po, nakakadinig po kayo ng mga balita, milyon-milyon pisong halaga ng mga illegal drugs ang nahuhuli po ng mga kinaukulan. Saan po nanggagaling ho niyan? Di po ba sa Bureau of Customs po yan? Bakit hanggang ngayon, marami pong supply ng droga ho dito? Is it coming from different ports other than the ports of the Republic of the Philippines? Wala naman po akong alam na mga ports dito ho sa Pilipinas na hindi po pag-aari ng bansang Pilipinas. And probably they are still under the influence of the Digong. Ma-influence ho ito. Kasi taglay-taglay pa rin po niya daw ang 75% popularity rating. Can you imagine that? Hindi po makaabot ho doon ang rating at trust rating ho ng Pangulong Marcos. Hindi pa po, di ba? Kanya malakas po ang influensya ni Digong. Ay, nako talaga. Chincha Buste is now watching. Ma'am Chincha, good evening po, Sir Ben. Sabi ni Ma'am Chincha Buste, Madam Lynn, and to all your viewers.
Ang sabi po ni Ma'am Ratchibon, ang naaaresto lang naman at nakukulong dyan ay yung matitinong tao. Kabaliktaran na talaga ito, mga kababayan. And I think this is what is happening. This is reality in the Philippines today. Yung gumagawa ng kalokohan po, hindi naman. O meron na po bang nahuli na gumawa ng kalokohan? Kaugnay po ng pag-iimporta ng asukal. Meron na po ba? Wala naman po eh. Matitino. O, yung mga customs officials po ng Subic na wala naman pong kinalaman po sa mga hinuhuli ng BOC. Yan po ang natanggal sa trabaho. Alam na po ba ninyo meron pang mga pangalan ho eh. Alam po ba ninyo, yung pangalan ho ng mga may-ari ng bodega ay hindi po natin nalaman. Sino po ba yung mga consignee? Sino po ba yung nagparating ng mga sukal? Wala po tayong nalalaman ho dyan. Pero yung mga opisyales ng Bureau of Customs, alam na po natin ang kanilang mga pangalan. Pero hindi naman yun ang importante. Ang importante po sa taong bayan, malaman po natin sino itong mga maikliang pangalan na nagluluko, nagtatarantado sa ating bansa at sa ating kapwa Pilipino. Sino-sino mga ito? Bakit pinapayagan? Oh? Sunny Trillanos, idol ko yan. Kahit kailan. Welcome to the club, sir. Sabi ni Junior Dal. Okay? Maraming mga kakampiyan po si Mr. Trillanes. Dangan ka lamang. Sabi nga po nila, weather lang. Panahon ni Robin Padilla, nag-number 1. Wala naman tayong magagawa eh. Ha? Pero tingnan ho ninyo ngayon ang kanilang mga ginagawa po sa Senado. Is there anything that is, beneficial to the Filipino people? Lalong-lalo na po, yung kanilang mga proposed bills. Ano-ano po ba ito? Does it have something to do with the economy? Does it have something to do with the working class? Yung mga manggagawa ho na matagal nang nagtutuos ng mga presyo ng mga lalo na po ang asukal or mga langis. Wala po eh. Di ba? Naawa na ako sa sarili ho natin. Awang-awa na awa ko. Pero hindi po naaawa yung mga kongresista ho natin. Alam po ninyo, ang dami-dami po mga congressman po ngayon. Karamihan sa kanila, mas marami pa po yata party list na ho ngayon. Ang lalakas na ho ng loob po nila. They are not representing any sector of our society. Nagbuo lamang po sila ng mga pangalan. Kasi pinayagan po sila ng Korte Suprema. Tingnan ninyo, para sa mga mayayaman, kayang-kayang gawin ng Korte Suprema. Kayang-kayang tulungan ng ating pamahalaan, the executive branch. Korte Suprema na ho yun. Tinampihan ang mga mayayaman. Ano magagawa po ng mga maliliit natin mga kababayan? Meron pa ba kayong mga sectoral representatives ngayon? Wala. Kasi hindi kayo binigyan ng ating Korte Suprema. Pinaburan po nila ang mga negosyante. Wow. Ratchibun, for real po, at based sa nangyayari dyan, ang mga sinasabi ko, hindi bintang lang. Tama po kayo dyan, Ma'am Ratchibun. You're for real. Tama po. Nasa Australia nga po kayo, pero you are well informed. Alam po ninyo ang nangyayari ho. You are well informed. And I'm happy to hear that. Mercy Ong, Kuya Ben. Kuya Ben, mabuti nga po, andyan kayo ni Ma'am Lynn. Wala stress ko.
dahil nanonood ako sa inyo. Masaya po ako kasi nag-uusap po kami bago matulog. Hehehe. Approve, oh? Ma'am Mercy Ong. Ito ang pampatulog po ni Ma'am Mercy Ong. Sayang, oh, hindi na natin nadidinig po si Ma Rodriguez. Kasi after our program, meron tayo sanang spiritual meal, oh? Spiritual food. Bago tayo matulog, makakarinig po tayo sana ng magagandang salita ng ating Panginoong Diyos. Unfortunately, medyo busy-busy po si Mr. Mar Rodriguez. Pero aasa ko tayo na one of these days ay makabalik po siya sa kanyang programa. Okay? Areglado? Mm-hmm. Alright. Dito tayo ngayon mga kababayan sa final issue po natin for today. Ito po yung deliberation sa national budget. Natigilan po ba kayo? Bakit pa natin pag-uusapan ito? Ano na naman ang meron dyan sa national budget na dapat po nating pag-usapan? Di po ba? Isasubmit lang ho yan Pag-aaralan po ng Kongreso at ng Senado at pagkatapos ibabalik sa Pangulo, and then we have a national budget for 2023. Ay hindi pala ganong kadali mga kababayan. Sapagkat merong isang kongresista na nakapuna. May napuna po si Claro Emerecto, asawa ni Vilma Santos, dating senador, gayon po naging congressman. Nagpalit po sila ng kanyang may bahay. Ganun talaga ang politika ngayon dito. Kung hindi ka senador, congressman ka. Kung hindi ka congressman, mayor ka. Next, anak mo naman. Walang yun talaga. Mga kababayan. Pero may napuna po si si Claro M. Recto. Ralph Recto. Hindi. Tatay ho niya yung Claro. Ralph Recto. May napuna po siya. At kahindik-hindik po ito. Bakit po kanya? Kasi po, ang napuna po ni Ralph Recto ay malaking pera Malaking pera na isinaksak sa national budget that is unprogrammed. Wala mang lamang itemized na bahagi po ng allocation. Kumbaga sa lump sum ito mga kababayan. Maybe this is a pork barrel or whatever you call it. Pero unprogrammed amount na nagkakahalaga. Wag ko kayong magugulat, wag ko kayong mahuhulog sa inuupuan po ninyo. The amount is so staggering mga kababayan. 588 billion pesos. B as in Ben. Jesus Christ. What the hell is going on, my friends? This is coming from Malacanang, syempre. So they had in their minds an allocation of 588 billion pesos. Wonder of wonders kung ano ang gagawin po nila dito. It was not itemized. And program nga po, mga kababayan. 500 billion pesos. Para saan daw po, mga kababayan? Ito, pansinin po ninyo. For foreign assisted projects. Foreign assisted projects. And support for infra and social programs. Wow, ang gaganda naman. Suporta sa foreign projects. Ano kayang meron ng mga foreigners? Foreign projects po, mga kababayan. Saan po ba yung mga foreign projects na yan? Kanino po ba mga negosyo mga yan? Sa atin po ba? Ano po yung mga foreign projects na yan? Ano naman po yung mga infra? Di ba meron na? Lahat ng mga infra may allocation na ho yan. Meron pa nga pong mga donations po dyan, hindi po ba? And what is this 588
billion pesos for. Kunwari, foreign assisted program. Kunwari, social programs, infrastructure programs. Kunwari lang. But the amount is so staggering na nung mabasa ko po, muntik na ako mahulog sa aking inupuan before the computer. Oh. Alang yan buhay naman ito. Ang lakas ng loob ng mga ito. What are they going to do with this 588 kung hindi puna-puna, mga kababayan? Oh, ano sa tingin ninyo ang gagawin nila dito sa 588 billion pesos? Ang sabi po ni Recto dito, the way he described the amount. Oh, alam po ba niyo sabi niya? The appropriation is a blank check request. Parang nag-request ang Malacanang. Issuean mo naman ako ng blank check. Ako na maglalagay ng amount. You know? But there is an amount here. 588 billion pesos. Sino kaya maghahati-hati ho dito? Sino kayo ang gagamit ho dito? Paano kaya nila gagamitin? Paano kaya nila uubusin ito? Kung 3, 4, 5 katao lamang po ang maghahati-hati dito, mga kababayan. At 588 billion pesos, 588 divided by 5 people, 1, 5, 8, 111 billion pesos ang paghahatian nila. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Ano ba ito po, mga kababayan? And this is part of our budget. And come to think of it, 1/3 of our budget po will be used for debt servicing. Kung 1/3 po ng 5.2, ang pinag-uusapan ho dito, hindi magkaano na lamang mapupunta ho sa general appropriations. Paano na lamang po yung mga para sa mga personnel? Paano na lamang? Ay, nako talaga. Mukhang walang paruroonan po ang ating ekonomiya ho dito. I think they should, Congress should really look into this more thoroughly and more deeply sapagkat this is a staggering amount, mga kababayan, that is being given to Malacanang, na wala man lamang pong listahan kung saan po gagamitin ang perang ito. What the hell is going on in our country today? Hindi ko maintindihan ito, mga kababayan. Blank check request. Alam po ninyo yung foreign assisted projects po. Lump sum din po ang inilagay ho nilang amount. 380 billion pesos. That big. Ano ito mga projects nito? We don't even know. Gagawin pa lang nila. Wow. Blank check nga. Social programs, social projects po. 149.7 billion pesos. Ano yung mga infrastructure projects na yan? Gagawin pa lang ho nila kasi wala pong nakasulat po sa budget. Kasi nga po, unprogrammed, non-itemized. Hindi po natin alam saan po nila gagamitin ang perang ito. Kawawa naman po ang Pilipinas. Sabi po ni Ma'am Mercy Ong, lakas po ulan. Kanina pa po
mabuti na lang sa gabi umuulan para yung nagtitinda sa umaga kumita po. Mabuti pa po si Ma'am Mercy. Naalaala po niya yung mga kapwa ho natin mahihirap. Mabuhay po kayo, Ma'am Mercy. Ho. Sana magkapera na ho kayo. Ha? Sana magkapera na rin po kayo. Ha? Thank you very much. Mel Rodelio Militante, I believe that heroism is different than altruism and compassion. Alam mo, pinag-uusapan nun natin dito, heroism. Yung pagiging patriotic ko natin, pagiging makabayan. Compassion, ibigay mo na sa ano yan, sa relihiyon. Altruism, magiging katotohanan. Ito, lahat ng mga iyan, attributes to becoming a hero. Kung hindi ka compassionate, kung hindi ka makatotohanan, hindi ka totoong bayani. So these are ingredients to become a hero. Diba? So, ito ho ang atin ho. As we celebrate, commemorate National Heroes Day, magpakatotoo po tayo. Magpakatotoo na makabayan. Magpakatotoo po tayo na tutulong sa ating kapwa. Parang ginagawa ni Mel. Di ba? Katropa po niya. Kamakailan lamang, nagkita-kita po sila para tumulong sa kanilang kapwa. While they also enjoy and entertain themselves with dinner. Tama ho yun. Diba? Ang problema nga lang, hindi po nagpapadala, hindi man lang nagpapadala ng ulam ni Mel o yung yellowfin. Hindi ko man lang natitikpan ho yan. Yung mga, anong tawag na yung coconut oil, di ba? Coconut milk, niluto sa coconut, yung tangige. Ay naku, sarap ko na. Mel, papasyal kami dyan sa Laguna, ha? Itong buwan ng Setyembre. Maghanda-handa ka dyan. Okay? Kasama si Mr. Andy Lauzon. At syempre, buong tropa ng BSC, Broad Streamcast Communicators. Because, lalahanin po ninyo, malapit na po tayong mag-celebrate ng second anniversary ng Broad Streamcast Communicators. Hopefully, may isagawa po natin ito sa takdang panahon. Rachibum Menjola, Sir, awang-awa na ako sa mga mahihirap. Pag minsan, hindi na ako makahinga at makatulog. Ipinagdarasal ko sila lahat. That is the best that you can do at the moment, Ma'am Rachi, because you are far, far away. Pero itong ginagawa po ninyo is already a very, very important contribution para makatulong tayo to inspire our people to move. Kahit pa paano, gumalaw pa rin tayo, kumilos pa rin tayo, mga kababayan. Let us do things together para mas magaan po ang dala-dala natin. Wala pong ibang magtutulungan sa ngayon kung hindi po ang mga mahirap. Hayaan na ninyo yung mga negosyante. Sila yung bahala sila sa buhay nila. Bahala po si Satanas sa kanila. Hindi naman po lahat ng negosyante alipores ni Satanas yan. Pero mukhang marami sa kanila alipores ni Satanas. Hindi po nila naiintindihan ang sakripisyo ng mga maralita. Napakahirap po nito. Kaya tayo po mga mahirap, let us not forget our responsibilities to our brothers. We do not have to become heroes, mga kababayan. Hindi naman po. But without us knowing that we are doing a heroic job, okay na po sana yan. Hindi naman talaga ang layunin natin ay magpakabantog, magpakatanyag, hindi.
Atin po makatulong lamang po tayo sa kapwa. Matulungan ho natin ang ating sarili. Makaalpas ho dito sa kahirapan na dinaranas po natin. Wag ho sana tayo manghinayang na tulungan ang ating kapwa. Marami po mga naghihirap. Pagka lumalabas po ako ng bahay, pupunta ako sa kabilang opisina ho natin, mamamasyal po dito sa palipaligid ng tinitirhan ho namin. Nakikita ko po Nakikita ko po ang hirap. Sabi ho nila, wala nang, ito pa, si Jokno, nagsalita ho. Tanda no, ito, napakasakit po sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Jakpawatan talaga ho, mga kababayan. Why of all people, Jokno, a family name called Jokno, napakabuting mga tao ang mga ito nung panahon na sila po ay nabubuhay pa. Jokno, Tanyada, Salonga, and the rest of the opposition leaders din, mga kababayan. Makatao talaga, makabayan, mga ito. Etong Jokno natin, hindi pa sila, bata pa ho yan, Hindi ko maintindihan kung bakit yan ang kanyang sinasambit ko. Huwag na ho ninyong ayudahan ang mga mahihirap. Wala ng pandemic. Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Can you imagine that? Palibasa, siya po ang pinaka mataas ang sinusweldo sa buong gobyerno ng Pilipinas ho, mga kababayan. Wala ho siyang pakialam kung may kakainin ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Saan ba kumuha ng ugot itong Mr. Jokno na ito? Anong pangalan nun ito? Jokno na ito. I think he is joking talaga ho, mga kababayan. Hindi ko maintindihan. Bakit po niya nasabi na hindi na daw po kailangan na ayudahan pa po natin ang mga mahirap? Ha? Masasayang lang daw ho ang pera ho eh. Can you imagine that? Coming from the richest man, highest paid government official in the country. Sayang lamang daw po ang ayuda na ibibigay sa mga mahirap. Can you imagine that? Ano ba, ipapagdasal ho ba natin ito? Ha? Ipagdadasal po ba natin? Nasa sa inyo na ho yun, mga kababayan, Nasa sa inyo na ho yun. But he said that, masasayang lang daw ho ang pera pagka nagbigay pa po tayo ng ayuda. At wala na raw pong pandemic. Pero tingnan ho ninyo. You have to wear your face mask. You have to maintain social distancing and so on and so forth. Wash your hands. In other words, the virus is not yet over. It's still with us. Hindi na nga ibinigay yung mga dapat ayuda para sa mga kababayan natin. Ngayon, iipitin po. Mabuti pa si Erwin Tulfo kahit pa paano natapos na ho niyang ang kanyang responsibilidad na ipamahagi na po niya ang mga para sa mga educational assistance na mga mahihirap po natin mga kababayan. Di po ba maganda ho yun? Pinupuri po natin yung mga ganyan mga kababayan. Pero yung walang desisyon na mabuti kasuklam-suklam po yan. Los Unidos Juventus is watching. Magandang gabi po, Los Unidos. Eden Pedralves, nanonood pa rin yung aking classmate dyan po sa Tugigaraw. Malakas po bang ulan dyan, Then, classmate, hindi si Shell yan, sir. Ipapagdasal ko ang Jokno na yan na Ay, no. Hindi nga si Shell Jokno ito. Sino ito? Sino ba yung Department of Finance natin? Anybody? Talaga yung mga hindi mabubuting tao kasi nakakalimutan ho natin. Sino ito? Anybody who remembers the name? Hindi po si Shell Jokno. Ito po si Shell Jokno. Mabait ito.
Eve M. Ramos is watching still. Oh. Ma'am Eve, magandang gabi po sa inyo. Hindi po tayo nagagalit po sa administrasyon. Nagagalit po tayo sa mga nangyayari sa administrasyon. Okay? Nagkataon po tayo na mayroong mga bagong mga namumuno, pero nakikita ho natin mukhang mabagal ho ang pagdesisyon ng mga dapat didesisyonan. Itong sugar problem po natin, sugar miss, matindi po ito. Darating pa yung isa, salt, asin. Can you imagine, mag-i-importa po tayo ng asin. Oh, napapalibutan po tayo ng napakalawak na karagatan. Ang gagalingan po ng asin. Oh, sabi po ng DA, through Christine Evangelista, ano sabi po niya? Oh, matagal na ho namin sinusubaybayan po yung production ng asin. Pero gagawan po natin ngayon ng plano. Ngayon pa lamang ho, magplaplano mo. Ba't kinunin niyo yan? Ay magtataas na po ng presyo ng asin. Oh, sa susunod, ito na pong problema ho natin. Wala na pong asin. Eh di magpatis na lang ho tayo. Di ba? Ha? Ayun ako. Oh, si Paring Willie Espiritu is watching. Nanonood na rin ho si Paring Willie. Oh. Meron pong binabanggit si Paring Willie kanina. O, yung mga negosyante ho. Ang dami pong ginagawa ngayong paraan para malinis ho ang kanilang mga pangalan. O, magtatagal ho ito, mga kababayan. Pero ang masakit ho dito, walang desisyon ang gobyerno natin. Walang desisyon ang gobyerno natin. Kitang-kita na nga po natin, ang smuggling at hoarding, wala pa rin hong parusa. Ay, Panginoon ko. Mel Rodelio Militante, pupunta ako sa monumento. Hihiramin ko itak ni Bonifacio. Itakin ko mga leeg ng mga korap na nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Kapag nangyari yun, malamang ituturing akong tunay na bayani. Mabuhay ka, Mel. Benjamin Jokno, sabi ni Eve M. Ramos. Nako, naging kapangalan ko pa ito, pero ako ho, Ruben, ang pangalan ko ho. Ito siya, Benjamin, kaya hindi ho kami magkapangalan. Benjamin po siya. Ako, Ruben. Ayan, sabi ni Ma'am Cynthia, Benjamin Jokno, sana mali. Akalain ho nyo sabihin, walang kwenta na hong pagbibigay pa tayo ng ayuda. Sayang lang ang pera. Yan ang mga salita ho ni Benjamin Jokno. Dapat bawasan ho ng pamahalaan natin ang sweldo niya as Central Bank of the government. Alam po ba? Hindi ko alam kung magkaano. Pero reports say he is the highest paid animal in the country today. Nako talaga naman ho, mga kababayan. Hindi naman po tayo naiinggit sa kanya. Ang problema ko lang, bakit ho nagsasalita ng ganyan na para bagang lalo niyang ibinabaon sa putik ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Mantakin niyo sabihin po niya, masasayang lang po pera pagka nagbigay pa tayo ng ayuda sa mga mahihirap natin mga kababayan. Benjamin Jok, yes. Binago ni Mel. Ang pangalan mo, Mr. Jokno. Hindi na Jokno. Jok, yes. Benjamin Jokno. Salamat po sa lahat na nakatulong po dito sa atin. Nakakalimutan ko na yung mga pangalan na yan. O yung mga hindi mabubuting tao. Kung minsan nakakalimutan natin. Napakahirap po talaga. Pero sana bago tayo magwakas, mga kababayan, as we commemorate today's National Heroes Day, sana alalahanin po natin yung mga mahihirap natin mga kababayan.
tayo ho, wag po nating sabihin na wala tayong magagawa para sa kanila. Meron pa ho, kahit naghihirap din po ang buhay ho natin. Paglaanan lamang po natin yung talagang hirap na hirap. Pagka may nakita ho kayo na kailangan sakluluhan po, wag ho tayo mag-aatubili sana na tumulong. Gawin po natin. Mahirap po kasi. I experienced this in my younger days when I was still a working student po, mga kababayan. Alam po ninyo ang tulugan ko po noon. Ibabaw ng kulungan ng manok. And there were moments then that wala po ako almusal. Papasok ako sa school, wala pang pagkain sa gabi. Bakalag po ang sikmura ko natin. Pero tinipis po natin. Kakaroon naman po tayo mga kaibigan. Pagka minsan natutulungan. Kaya dito po ako nagpapasalamat po. Kahit pa paano, meron pong mga tumutulong sa kanilang mga kapwa. At ito po sana ang hinihingi ko po sa atin. Huwag po tayo manginawa kahit hindi po natin kakilala. Tumulong po tayo sa abot ng ating mga. We do not aim to become heroes. But if we help others, in the eyes of God, we are already a hero. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabayan na nanonood at na sumubaybay dito po sa ating Your Honor, please. Mercy Ong, dapat naputulan ng dila yang masyadong matalim ang dila. Ratchibom ay may pamigay ng ayuda yung Benjamin na yan. Pero 588 billion na blank check request, tahimik siya. Ogags nga eh. Roland Tan, God bless everyone. Thank you very much. Mel Rodelio Militante, basta't tataunin ninyo, wala akong pasok. Ayan. Okay. No problem, Mel. I know what you mean. Alright. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Thank you very much sa lahat. Magkikita tayo muli bukas, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.